Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng iyong puso. Pagkakaroon ng masayang paglilingkod sa kanyang banal na gawain at patuloy na pagkakaroon ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Pangarap, sa MBC, sa Lipa Center, Cavite, sa Bacolod, Dilasag, Southville, ganun din sa Romblon, sa Toronto, Hong Kong, Japan, ganun din sa Puting Kahoy, sa Calamba, sa Balitucan, sa Sorsogon, Nueva Vizcaya, Ecija, Negros Occidental, doon din sa Komunal, sa Binangonan, sa Rizal, sa Imos, sa Daragas, Tacloban, Malbar, Magallanes, at sa Artacho. At sa lahat ng mga hindi ko pa nabanggit, kaibigan, pagpapalain ka ng ating Panginoon Diyos na may-ari ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section at ibinabahagi ang programang ito. At dito natin nakikita kung saan nakakarating ang programang ito at nilalike namin yan at binabasa halos lahat. At ito'y nagpapahiwatig na kayo ay patuloy na susubaybay at ipinapanalangin namin ang bawat isa sa inyo. So, ang ating mga kasama pa rin dito sa ating studio ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang ating Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College. At ganun din siya ang Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Mabuti naman po, Pastor Orbe. Isang pagbati po mula sa opisina ng Behavioral Formation Office ng Manila Adventist College at ng Asia Association for Clinical Pastoral Education. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang niyahan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, sa maraming banal, buklatin namin ang iyong ginintuang mga salita na ito'y nagbibigay sa amin ng kapanatagan at kasiyahan at patuloy na isinasa kabuhayan. Gagawa ng paraan para maihanda ang aming buhay sa malapit na padating ng aming Panginoong Yesus. Kaya Panginoon Diyos, pagpapalain niyo ang aming pag-aaral, nawa po ang kasiyahan kami ng Banal na Espiritu at maunawaan namin ang aming pag-aaralan sa oras na ito. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ituhin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang patuloy na ating pinapag-aralan ngayong trimestre mula pa Oktubre hanggang sa Disyembre ay may mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Dito natin maunawaan kung sino ang ating Panginoong Jesus sa aklat ni Apostol Juan. Kung ano ang kanyang mga turo, ano ang kanyang mga himalang ginagawa o ginawa na nagpapatotoo na siya ang tunay na anak ng Diyos at ano ang kanyang mga aral tungkol sa kaligtasan na may kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Subaybayan mo ito, kaibigan, sapagkat ito'y nagpapakilala sa iyo ng lubusan ang ating Panginoong Jesus sapagkat siya ay malapit ng darating. Ang pangwalong paksa na papag-aralan natin ngayong linggo ay may pamagat na pagtupad sa mga propesiya ng lumang tipan. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Juan 5:36. Ito pong sinasabi. Subalit mayroon akong patutuo na lalong dakila kaysa kay Juan. Ang mga gawaing ibinigay sa akin ng Ama upang ganapin. Ang mga gawaing ito na aking ginagawa ay nagpatutuo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Napakaganda ang layunin nito. At ang kabuuan ng ating leksyon ay tatalakayin natin sa 3 punto lamang. At ang 3 punto ay mag-uumpisa ng 3 W. At ito ay confirming works. Ang pangalawa ay compelling witnesses. At ang pangatlo ay critical wrongdoers. Ito ay ipapaniwalag sa atin ni Pastor Salo. Ang unang punto, confirming works. Kung ano yung mga gawa na nagpapatunay, na nagpapahiwatig patungkol sa ating Panginoong Jesus. Pastor Salo. Dito tayo, Pastor, sa unang punto. Ating ininyahan na ating mga taga-subaybay, tagapakinig na buklatin ang ating banal na kasulatan
sa Isaiah 35, mga talatang 5 hanggang 6. At ating ikukunik yan sa talata na binabanggit ni Juan sa Juan 10:38. Pakibasa po, Pastor. Ano ang sabi? Kung magkagayoy, mamumulat ang mga mata ng bulag at ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at batis sa disyerto. Pag sinabing ilang bubukal ang tubig, yan yung pag-asa because water symbolize life. Now, ikukunik natin yan, Pastor, sa sinasabi ni Juan. Ibig sabihin, mga taga-subaybay, mga kaibigan, na mula pa doon sa Old Testament, nakahula na ang mga gagawin ng ating Panginoon Hesus. Now, dito tayo sa sinasabi ni Juan, sa Juan 10:38, anong sabi niya? Subalit ang ginagawa ko kahit hindi kayo sumampalataya sa akin, ay sumampalataya kayo sa mga gawa upang inyong malaman at maunawaan na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. So, titingnan natin dito, mga taga-subaybay. Confirming works. Lahat na ginawa ng ating Panginoong Hesus ay nasa hula na mula pa doon sa lumang tipan. Walang ni isa na ginawa or nagawa ang ating Panginoong Hesus na wala sa hula sa lumang tipan. Kaya nga ang sabi niya, kung hindi man kayo maniniwala sa akin bilang person or bilang persona, tingnan nyo nga ang aking mga ginagawa. Ang meaning nito, mga kaibigan, healing the sick, liberty to the oppressed, at raising the dead, light to those in darkness, and everything was already identified sa Old Testament pa lang. Nung binasa natin kanina, sa Old Testament pa lang hinulaan na ito ang kanyang gagawin. Kaya nga, mas maganda sana na pick up na yun ng mga, especially sa mga teacher of the law. Dahil nag-aral sila ng prophecy, pero hindi pa rin nila yun na pick up. Now, pangalawang punto rito sa unang punto. I-review ko lang ng konti. Sa unang punto, lahat ng mga ginawa ni Kristo ay nakahula na sa lumang tipan. Ngayon, ang pangalawang punto rito, He came to do the works that the Father has sent Him. Meaning, mga taga-subaybay, na yung hula, hindi lang siya nakahula, meron pang purpose. Anong purpose? Para maisakatuparan ang kagustuhan ng Ama. So, hindi lang yun basta-basta lang na ganyan ang ganyang ginawa. Hindi yung tinatawag na coincidence. Hindi. Kundi purposive ang kanyang pagpunta. Ano ang kanyang pagpunta? Para ikatuparan ang kagustuhan ng Ama. Ano ang kagustuhan ng Ama? Para maligtas ang mga sangkatauhan. Kaya nga, ang dito, Pastor, dito tayo magtatagal ng konti sa pangatlong punto. Sa unang punto. Ano yung pangatlong punto? He came to do the works. He came to do the works of the Father and also to testify to the people of His identity. Hindi lang siya gagawa ng gawa, kundi siya ay nagpapatunay. Nagpapatunay siya na siya nga ang sinugo ng Ama. Marami kasi ngayon sa kapanahon natin na sila daw ang appointed son of God. At sila daw ang Diyos. Aba, mahirap yun, Pastor. Kristo. Mahirap yun. Sapagkat ang banal na kasulatan nagpapaliwanag na mula sa mga propesiya at na-confirm din sa history na ang ating Panginoon lamang ang tawag dyan sa Greek, monogenes. Ano ang ibig sabihin ng monogenes? Bugtong. Pag sinabi bang bugtong, may kasunod pa, Pastor? Wala na. Wala na. Kaisa-isa yan. Kaisa-isa yan. Kapag sa iba yan nakasunod, hindi na bugtong. Bugtong talaga. Ibig sabihin, nag-iisa. The only begotten, monogenes, Walang katulad. Walang katulad.
Kaya yung mga umaangkin ay hindi talaga genuine pala. Hindi yan genuine. Bakit? Bugto nga eh. Bugto nga siya. Bakit? Sa lahat kasi na naging tao o ipanganak bilang tao, mula kay Adan hanggang sa kapanahonan ng ating Panginoon Hesus, hanggang sa ngayon, walang dumaan sa the same na proseso sa ating Panginoon Hesus. Not even Adam. Bakit? Si Adam kasi, Pastor, is a composition of alabok plus breath of life. Meron siyang komposisyon. Ngayon, ang ating mga ipinanganak na bata is always a combination of sperm cell from the father and egg cell from the mother. Yan ang combination. Ngayon, ang ating Panginoon Hesus, hindi ganyan ang combination. Ano ang combination niya? Immaculate Conception. Wala nang dumaan pa sa ganon, Pastor. At mga taga-subaybay. Kaya bugtong siya. Ang proseso dumaan sa pagiging tao, 9 na buwan siyang pinagbubuntis, pero yung pagbuo sa kanya is Immaculate Conception. Kaya nga bugtong talaga siya. So itong ginagawa niya ay nagpapatunay na yung sinasabi sa Old Testament nagagawa ng mga ganito nung binasa natin kanina sa Isaiah, ay isa lang ang makakagawa nito na fulfillment ng prophecy. May mga nakakagawa rin. May nakakagawa din. Bakit? Ay si Satanas pwede rin gumawa ng milagro. Yung una nating mga paksa sa previous lesson. Pero hindi sila yung fulfillment ng prophecy ng Old Testament. Sapagkat isa lang ang makaka-fulfill nito. Sino lang? Si Kristo lang. Sapagkat siya ang bigatin. Ano daw? Kaya ang sinabi niya sa mga Parisiyo, sa mga hindi naniniwala, ay kung hindi kayo maniwala sa akin, tingnan niyo yung aking mga ginawa. Ito yung mga ebidensya. Ibig sabihin ni Kristo, hindi ba ninyo naaral to? Hindi ba ninyo nabasa to? Hindi ba ninyo naaral to sa mga Old Testament prophecy? Di ba kayo yung doctors of the law? Kayo nagturo sa tuwing Saturday sa sinagoga. Kayo yung nag-i-educate sa mga tao. Hindi nyo ba to naaral? Ano yun? Yun bang nakakalakad ang lumpo? Yun bang nakakakita ang bulag? Yun bang nakapagsalita ang pipi? Among others. Hindi nyo ba to naaral? Na kung hindi kayo maniniwala sa akin bilang persona, bilang tao, na ako yung nagkatawang tao, na ako yung Mesiyas o ako yung Kristo, paniniwalaan nyo ang aking magawa sapagkat ang aking magawa ay confirming works of the Messiah. Pero sa kabila nun, mga kaibigan, mga taga-subaybay, kung ang mga nakikinig sa kanya ay merong halong inggit, merong halong inis, natitreaten sa kanilang mga posisyon, kahit pala maliwanag sa iyong pag-aaral, pag hindi na-manage ang mga emosyon na yon, nakakahadlang yon para sa iyong pagdedesisyon. Yung mga Parisi kasi, na-threaten sila Sanay kasi sila sa kanilang tinatanggap na respeto mula sa madla. Sanay sila sa mga sinasabi nating pagpapahalaga ng mga taong kinakasakupan. Ngayon, merong sumisikat pa sa kanila. Tapos itong sumisikat, sino ba siya? Galing yan ng Nazaret. Kaso lang, hindi talaga matatawaran ang kanyang mga ginagawa. Kaya tinawag nila yung bulag na pinagaling. Sabi ng bulag, sabihin nyo nang binanggit natin ito nung nakaraan, Pastor. Sabihin nyo nang gusto nyong sabihin, basta siya, pinagaling niya ako. At kung hindi siya galing sa Diyos, hindi niya magagawa ito. Kaya ang sabi ni Kristo, kung hindi nyo man ako paniwalaan, tingnan nyo yung aking magawa. I-review nyo yung inyong pinag-aralan sa propesiya. Basahin nyo uli yung Torah. Basahin nyo uli yung mga books in the Old Testament. At inyong makikita na ako ang katuparan. Ako ang katuparan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-subaybay,
wala kahit isang ginawa ang Diyos na hindi katuparan sa propesiya. Napakaganda, Pastor. Ang unang punto, na lahat ng mga ginawa ng ating Panginoong Hesus ay nagkukumpirma na siya ang Mesyas, anak ng Diyos, tagapagligtas, upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat maraming mga malililang ngayon. Marami palang mga nakakaalam na ng katotohanan, pero kung hindi sang-ayon sa kanilang gusto yung nakita na ng katotohanan, ay ayaw nilang sundan. Ayaw nilang pakinggan na ituloy. Kundi iiwas sila. Gagawa sila ng gusto nilang sang-ayon doon sa gusto nila. Kasi mas madali, mas maayos ito at nakasanayan na. Sanay na. Kung ituro mo yung iba, bago, na hindi yun sanay, ay mahihirapan may Tagalog song niyan, Pastor, di ba? Yung mga kapanahonan ninyo. Yung sinasabing, paano ang gagawin ko na sanay na sa piling mo? Nasanay na kasi sila doon sa prestige. Nasanay na sa posisyon. Tapos yung kanilang pagpresenta sa publiko, iba eh. Bakit? Ang pagpresenta nila sa publiko, sila ay napaka-high-end. Tinutunganga ng publiko. Pero si Kristo nung dumating, what kind of status ang kanyang kinuha? In a form of a servant. Ay, hindi nila matanggap yan ba? Hindi ganito ang inaasahan namin Kristo o Mesyas na tagapagligtas. At saka, una pa rin, paano na tayo? Yung nakasanayan natin. Kaya mahirap to. Kaya kahit naaral nila ang mga propesya, mga confirming works, dahil nga hindi nila tinanggap yung mga gawa, ay nireject nila. Mag-iingat tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sapagkat darating ang panahon, may mga nagsasabing, ako ang Kristo. At sabi ng Panginoong Hesus, marami ang kanilang malilinlang. Pagdating ng Panginoong Hesus ay darating siya mula sa alapaap. Doon tayo makikita. Hindi dito sa lupa. Walang Kristo, Mesyas, tagapagligtas o appointed man na dito sa lupa at magsasabing ako ang Kristo. Kundi ang Kristo na hinihintay natin, siyang galing sa langit. At tayo lahat magkikita sa alapaap. Kaya kung may mga Kristo o Mesyas o sinong nagsasabi appointed dito sa lupa, hindi yan ang sinasabi ng banal na kasulatan dahil si Kristo lamang, sabi ni Pastor, ang nakakakumpirma ang kanyang mga gawain na ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dito. Ang pangalawa na tayo, Pastor. Yun yung sabi ng banal na kasulatan. Yun ang sabi. Sige. At ang pangalawa ay compelling witnesses, yung nagpapalakas at mahihila ka na mga saksi. Kung sino ang mga saksing ito na tinatawag, yung pangalawang punto, Pastor. Okay. Now, compelling witnesses tayo. Ang tanong, sino ba itong mga witnesses na kayang mag-compel? Mga saksi. Now, ating imbitahan uli ang ating mga taga-subaybay. Pastor, sundan natin ang mga talatang ito. Una, Salmo 2:7. Salmo 2:7. Ano bang sinasabi? Maraming mga witnesses or mga nagpapatotoo sa Unang Testamento. Yung mga patriarchs, yung mga propeta, yung mga nagsusulat ng banal na kasulatan. Pero nais ko kayong imbitahan sa the most compelling witness. Sino ito? Salmo 2:7. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Ang pinaka-credible witness, Pastor, ang mga taga-subaybay, kundi ang Diyos mismo. Na Ama. Now, ngayon ang tanong, meron ba yang confirmation sa New Testament? Basahin natin, Mateo 3:17. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Na yung binaptize ang ating Panginoong Hesus, kinonfirm yan ng mahal na Ama. Sabi sa kanya, ito ang aking pinakamamahal na anak.
Tapos dumapo ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, ang confirmation noon, Pastor, ang confirmation, hindi lang sa Ama, kundi confirmation from the Holy Spirit and the Son also. Bakit hindi naman tumanggi si Kristo eh? Kung hindi pa niya kinonfirm, sabihin sana niya nung binaptize siya, ay teka lang po, medyo maliho ata. Hindi ho ako yon, napagkamalan lang. Pero wala akong mababasang ganun sa banal na kasulatan. Bakit? Sapagkat yan nga ang confirmation ng the most compelling witness. Sino? Ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, punta tayo, Pastor, sa John 3:16, yung katuparan at pagpapahayag nito. John 3:16. Anong sabi? Napaka-popular na verse. Sabi po ay, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagligtas kasi, Pastor, ang tawag dyan, this is a conjugal effort of the Trinity. Ano bang ibig sabihin ng conjugal? Hindi ko alam kung anong translation ng conjugal. Pero ang ibig sabihin niyan, yun bang nung binata ka pa, Pastor, pag may mga property ka, sa'yo lang. Oo. Pero nung nag-asawa ka, pag may mga property ka, kanino na yan? Dalawa na kami. Dalawa sa inyo. Pinagkaisa. Magpinag-isa nyo, pinagsama. Oo. Meron namang uso ngayon na tinatawag na prenuptial agreement. Kung anong property mo nung single ka pa, anong property niya nung single ka pa, ay distinguish yon, separate yon. Pero yung nag-asawa na kayo, sa inyong dalawa tong property. Conjugal na yon. Conjugal. Itong pagligtas, mga kapatid, mga taga-subaybay, mga kaibigan, hindi ito effort lang ng Ama, or effort ng Anak, or effort ng Espiritu. O plano ng isa lang. Ito ay kanilang effort na lahat. Conjugal yon. Conjugal yun. Pinagkaisahan na effort yun. Hindi yun solo na effort. Bakit? Sapagkat ito ay silang tatlo ang nagkakasundo at nag-i-implement ng plan of salvation. Bakit? Juan 3:16, ang pagsinta ng Diyos, siya yung nagbigay ng kanyang Bugtong na anak. Ang anak naman, pumayag siyang ibigay. Nag-volunteer siya. Sino naman ang nag-strengthen ng anak? Matthew chapter 2, makikita natin dyan na nung nanglulupay-pay si Jesus, pinalakas siya ng Espiritu. At kung tayo naman ay manglulupay-pay, mula nung ating napag-aralan, na ang banal na Espiritu ang magpapalakas sa atin. Kaya mga kapatid, sa kapanahunan ngayon, mga kaibigan, mga taga-subaybay, ang ating Panginoon ay sila pa rin ang nagsusustain sa atin. Kaya, ang declaration ng ating Panginoon Hesus, punta tayo, Juan 14:6. Ano ang sabi niya dyan, Pastor? Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan. Siya ang daan. At ang katotohanan. Ang katotohanan. At ang buhay. At ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Exclusive yan, Pastor. Exclusive claim ang tawag dyan. Exclusive. Ibig sabihin, wala nang meron pang karapatan. Siya lang. Siya lang. Sabi niya, ako ang daan. Ibig sabihin, siya yung susundan. Siya yung dadaanan. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. Daan, katotohanan at buhay. Makikita mo lang kay Kristo. At ano ang sabi niya doon sa last? Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi talaga kayo. Walang shortcut. Walang shortcut. Wala na. Walang pass. Walang exempted. Isa lang talaga, exclusive, the only way. Walang gagawa para sa'yo. Walang dalawang pass. Wala. Sino lang? Si Kristo lang. Si Kristo lang. Ngayon sabi ng iba, si Kristo lang pala, sabi nga ni Philip. Ipakita mo nga sa amin ng Ama. I-prepare mo na ang Juan 10:30. Ano ang sabi ng ating Panginoon Hesus kay Felipe? Anong response niya kay Felipe? Juan 10. Mag-umpisa ka sa 29. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat. At walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Okay? Ako at ang Ama ay iisa.
Oh, sabi niya, Felipe, tagal, kung babasahin mo yung narrative niyan, gusto ko siya, nag-request si Felipe makita ang ama. Pero sabi niya, Felipe, ang tagal na natin magkasama. Ang ibinigay sa akin ng ama, hindi yan makukuha ng kahit kanino man. Bakit? Ako nga at yung ama ay Iisa. iisa. Kung Hindi nakita niya mo na sinabi ako, dyan, ito, magandang makita natin to mga kapatid, ha? Ako at ang aking ama, pakibasa mo, Pastor, emphasize ko lang dyan ng malinaw. ako at ang ama ay iisa. Iba yung isa, iba yung iisa. Mm. Hindi sinabi ng ating Panginoon, ako at aking ama ay isa. Kundi anong sabi niya? Iisa. Iisa. Matthew chapter 19 verse 6. Ikumpara lang natin, Pastor. Pakibasa mo. Matthew chapter 19 verse 6. Ang kaibahan ng isa at kaibahan ng iisa. Kailangan makita natin to, mga minamahal na taga-subaybay. Anong sabi? Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ang explanation na tumutukoy doon sa mag-asawa. Hindi na sila dalawa, kundi isang... Laman. Ay, isa lang ba talaga sila as a person? Mag-asawa? Isa lang ba kayo? Hindi, dalawa kami. Kaya nga ang sabi dyan, isang laman, sa ibang translation, iisa. Sabi ng ating Panginoon Hesus, ako at ang ama ay iisa. Pero hindi niya sinabing isa lang. Oo. Iisa. Bakit nga? Sapagkat, yung binasa natin nung nakaraan, Kolosas 2, 9 at 10, ang ating Panginoong Hesus ang nagpapakita ng imahe ng Diyos na hindi nakikita. Sige daw, i-review daw natin yan, Pastor. Kolosas 2, punta ka sa 10. At kayo'y napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sa Kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa magitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Sapagkat nga si Kristo, dito sa Kanya makikita ang katawang laman ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya kay Felipe, ako at ang aking ama, iisa. Ang ama nag-witness tungkol kay Kristo. Pinaka-credible witness to. 9. Wala nang iba. 9, anong sabi? Sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Kaya, kung gusto natin makita ang Diyos sa katawan, sabi niya kay Felipe, Tingnan mo si Jesus. ano ka ba, Felipe? Ang tagal na natin magkasama. Kung nakita mo ako, nakita mo na rin ang Ama. Kasi nga kami ay iisa. So, mga kaibigan, dito, Pastor, the most credible witness is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Holy Spirit. Napakaganda. Isa na namang nagpapatunay na parang tayo'y compelling. Minsan ay yung salitang compelling ay parang negative na pipilitin ka. Pero hindi, kundi dahilan sa nakita mong katotohanan ay talagang naengganyo ka. Ang tawag nito, mapipilitan ka. Yan. Ay, explain ko lang, Pastor. Ano ba itong compelling? Yan kasi ay tinatawag na legal language. Meron kasing dalawa yan, Pastor. Tinatawag yan ng evidences at saka testimonial. Pag sinasabi mong evidences, yun yung mga dokumento. Ngayon, pagka-document, ano dapat? Kailangan authentic. Original. Dokumento yun. Real ang dokumento. May tatak. May tatak. Ngayon, paano naman ina-appreciate? Ang tawag nila dyan, appreciation of evidences. Paano ina-appreciate ang mga ebidensya? Na-appreciate ang mga ebidensya in this way. Kapag ka-level civil case yan, kailangan preponderance of evidence. Nang ibig sabihin, padamihan ng ebidensya. Ang mga totoong ebidensya. Gaya nangyari dito. Kagaya niyan, napakaraming mga ebidensya sa Old Testament. Pero meron din pagka-criminal case, ang tawag niyan, kailangan yung mga ebidensya mo ay beyond reasonable doubt. Now, ngayon, pagka witnesses naman,
Ang tinitingnan, Mga saksi. kailangan mga saksi, credible siya. Oo, may credible. May credibility Ability. ang saksi. Hmm. Kaya nga, pagka ang saksi mo ay galing sa kulungan, ang saksi mo ay may track record ng sinungaling, Okay. abay, questionable yan. Oo. Kailangan credible. Dito, wala nang hihigit pa na credible witness sa Ama, Oo. sa Anak, Wala at ng Espiritu Santo. Oh, yan. Hindi lang mga propeta, pastor ang nagbibigay ng patotoo. Mm. Hindi lang mga disipulo, kundi pati ang Ama, Oo. pati ang Anak, pati ang Espiritu. Sino pang paniniwalaan mo? Kung hindi ka makukumbinsi sa patotoo ng Ama, patotoo ng Anak, at patotoo ng Espiritu, wala nang kukumbinsi pa sa'yo. Di iba nang pupuntahan nun. Parang yung mga paresyo na inuudyukan ng ibang kapangyarihan. Kapangyarihan ng pagdududa. Hindi nila tatanggap ang mga salitang ito na parang pumipilit sa kanila. Pero tinatanggihan nila ang mga bagay nito. Ang word, pastor, na tanggi, yung binanggit kanina ng ating Panginoon Hesus. Sa English niya, rejected. Tinakwil. Oo. Now, pag tinakwil ba, ano bang implication yan? Pag tinakwil ka, ano implication? Nagkaroon ka ng opportunity na mapakinggan. Oo. Hindi mo naman maitakwil ang isang bagay na hindi mo alam. Mahirap yun. Di ba? Okay, hindi mo maitakwil ang isang bagay na hindi mo alam. Kaya ibig sabihin, tinakwil dahil alam nila. They were given opportunity to hear the truth. Kaya purihin ng Panginoon Diyos. Napakaganda. Doon sa pangalawa pa lang, parang sapat na. Na ito'y, ang ating title nito ay pagtupad sa mga propesiya sa Lumang Tipan. Nasa ang Lumang Tipan ay punong-puno ng mga propesiya patungkol sa ating Panginoong Hesus na siya nga ang tumupad ng lahat ng mga propesiya sa Lumang Tipan. Compare, napipilitan o kaya talagang nagpipilit sa atin. Oo. Pero kahit pa man siya compelling lang, iba yung compelling, iba yung coercion. Yung coercion, yung talagang pinilit ka. Itong compelling, ang ibig sabihin nito, very strong evidence. Very strong. Maraming salamat. Ay yung pangatlo na punto, hindi lang yung unang punto, confirming works, yung mga gawa ng ating Panginoong Hesus, compelling witnesses, yung nagsasaksi ng Ama, Anak at ang Banal na Espiritu patungkol sa ating Panginoong Hesus. At ang pangatlo ay critical wrongdoers. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Itong pangatlo naman, ito yung result, Pastor. Ito yung resulta pag nagpapatuloy ka sa iyong rejection. Sa binanggit ko nga kanina, mga taga-subaybay, na ang ibig sabihin kapag ka ang isang tao ay nireject niya ang isang proposal, ang isang tao, or ang isang bagay, ibig sabihin, bago ka mag-reject, nagkakaroon ka ng opportunity to hear. To hear, sa legal language yan, binigyan ka ng opportunity, notice, and hearing. Halimbawa, ang isang abogado or isang may kaso, siya ay duda doon sa desisyon. Maggagawa siya ng isang motion, Pastor. Ang tawag niyan, motion for reconsideration. Or i-deny ba yan or i-grant. Nagkaroon ng opportunity. Nireject nila Tingnan natin, Pastor, ang Isaiah chapter 53 verse 3. Tapos ikukunik natin yan sa Juan 2:11 at 12. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao. Siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Hinamak siya at hindi natin pinahalagahan. I-connect natin yan sa fulfillment niyan. Juan 1:11 at 12. Anong sabi? Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak
ng Diyos. Napakaganda niyan, Pastor. Bakit? Pinapakita niyan ang offer at saka result. Ulitin ko ha. Pinapakita diyan ang offer at ang nag-offer at ang result. Ngayon, in-offer ng Diyos ang kanyang bugtong anak. In-offer niya. Hindi lang yun basta in-offer. Makikita mo yung ebidensya sa propesya. Makita mo rin yung ebidensya sa history in our part. Ngunit, merong opportunity ang inoferan. Anong tawag niyan? Pwede niyang tanggapin or pwede niyang tanggihan. Takwil. Oh, Or itakwil. Now, meron ding dalawang grupo dito. Ang mga religious leaders, anong ginawa nila? Tinanggihan. Tinanggihan nila. Itinakwil nila. After providing the opportunity to hear. Ngayon, meron namang tumanggap. Oh. Meron namang tumanggap. Hindi naman lahat busted ang buhay. Meron din namang tumanggap. Ngayon, anong effect, anong result nitong tumanggap? Ikumpara natin. Yung mga tumakwil o nagtakwil, sila ay mawawala. Tinakwil eh. Oh. Itong tumanggap, ano daw? Basahin mo daw ulit. Sinong tumanggap? Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Dalawang requisite dyan, Pastor. Mahalaga ha? Silang tumanggap at sumasampalataya. Yun ang dalawang requisite. Laging may result yan. Pagka tinanggap mo, ang effect niyan, relasyon. Kapag sumasampalataya ka, ang effect niyan, patutunayan sa iyong mga gawa. Kasapagkat ang totoong nanampalataya may bunga. May bunga yan, mga minamahal. Ngayon, itong kalagayan, ang pinakamagandang effect, Pastor, na binabanggit dyan, yung tumanggap at sumasampalataya, maging ano daw? Karapatan na maging mga anak ng Diyos. Dito ko idiin, Pastor. Dito, bigyan natin ng mahaba-habang emphasis. Una, merong requisite. Anong requisite? Kailangan tanggapin mo. May relasyon dapat. Sa pamagitan ng pagtanggap. tanggap. Pangalawa, sumasampalataya. Ngayon, pag sumasampalataya ka, may effect. Anong effect? Magkaroon ka ng karapatan. Rights yan, ha? Rights na ano? Na maging anak ng Diyos. Na-emphasize ko yan ng konti. Pagka ikaw ay legal na anak, marami kang karapatan. Anong karapatan mo bilang legal na anak? Ikaw ang tagapagmana ng property ng iyong ama. Ngayon, kung ikaw ay hindi legal or hindi ka nga anak, may karapatan ka ba? Sampid lang. Wala kang karapatan. Wala. Tayo talaga, wala talaga tayong karapatan. Sino lang may karapatan? Panginoong Si Kristo lang, sapagkat siya ay bilang anak bugtong monogenes. Pero binigyan tayo ng opportunity. Ano daw? May dalawang requisite. Magkaroon tayo ng karapatan na maging anak. Ibig sabihin, yung karapatan ng anak, maging karapatan din natin. Yung rights ng anak, maging rights din natin bilang mga anak ng Diyos kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Pero kailanman, yung binigyan ng karapatan na maging anak ay hindi talaga siya kagaya nung original na anak. Si Kristo, nag-iisa talaga siya. Tayo, kung manampalataya tayo, bibigyan tayo ng karapatan. Sapagkat originally wala tayong karapatan. Sino lang? Si Kristo lang ang may karapatan. May privilege, may right. Kundi tayo, wala tayo ng ganung karapatan. Bakit? Ay nahulog nga tayo sa kasalanan eh. Pero ang kagandahan dito, mga kapatid, mga taga-subaybay, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Maging tagapagmana ng kaharian. Well illustrated niya ng kwento ng prodigal son. Hindi lang yan prodigal son, kundi the loving heavenly
Father. Na para sa Ama, hindi mahalaga sa Kanya kung saan ka man nanggaling. Kaya ito'y pinapakita ni Juan. Hindi mahalaga para sa Ama kung ano ang iyong background, ano ang iyong pinanggalingan. Ang mahalaga sa Kanya, basta ikaw ay tanggapin mo ang Kanyang offer. Hindi opposite na kagaya ng ginawa ng mga eskriba at parisiyo. Ang ginawa nila ay critical wrongdoings. Ito yung opposite. Kapag hindi mo tanggapin at hindi ka manampalataya, ang maging opposite niyan, maging critical ka. In what way? Yung iyong mga wrongdoings. At ang resulta nga nito, dahil sa kanilang inggit, dahil sa kanilang pagka-threaten, nag-imbento sila ng paraan, nag-imbita sila ng mga witnesses, ng mga false witnesses, para lang maihablan nila ang ating Panginoon Hesus. Sa Sanhedrin pa mismo. At ayaw naman nilang maging responsable, ay dinala pa nila, noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin, dinala nila doon sa gobernador na si Pilato. Pero dito mga kaibigan, ang pinakamahalagang imbitasyon sa atin, yung tinatawag nating pag-response doon sa imbitasyon ng ating Panginoon Hesus. Ano ang imbitasyon niya? Ay, napakaliwanag po yan. Napakasikat na talata, Juan 3:16, inopera niya tayo. At ang binasa natin kanina sa aklat ng Juan 1:12, na pagka tayo ay tumanggap, magkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Di ba? Napakasarap isipin. At lalo na, napakasarap matamasa at ma-experiensyan na tayo pala, Pastor, kahit ganito lang ang itsura natin, anak pala ng Diyos. Kahit ganito lang ang kalagayan natin sa community, anak pala ng Diyos. Kahit ganito lang ang ating naabot sa buhay, anak pala ng Diyos. Meron pa bang hihigit pa sa pagiging anak ng Diyos bilang karapatan mo? Wala nang hihigit pa. Kaya, mga taga-subaybay, kung sakali mang may mga pinagdaanan ka sa iyong buhay, kailangan lagi mong i-remind ang iyong sarili na ako ay anak ng Diyos. Ako ay binigyan niya ng karapatan sa pamamagitan ng aking pagtanggap sa kanyang inoffer na kaligtasan, at binigyan niya ako ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi ako madidepress sapagkat anak ako ng Diyos. Hindi ako mamroblema ng todo-todo sapagkat anak ako ng Diyos. Kahit ako'y iniwan ng, anong tawag ng mga kabataan? Ng jowa. Kahit ako iniwan ng nagmahal sa akin, anak pa rin ako ng Diyos. Kahit ako'y siniraan ng iba, anak pa rin ako ng Diyos. Kahit ako'y nagkamaliman, anak pa rin ako ng Diyos. Amen. At ang mahalaga sa Panginoon, walang kamalian na magawa ang tao para hindi kanya mahalin. Mahal ka pa rin ng Diyos. Paganda yung pangatlong punto, Pastor Salo. At ang magandang narinig ko doon ay tayo'y ibinilang na anak ng Diyos sa mamagitan kay Kristo Jesus. Yan ang sinabi ni San Pablo. Basahin nga natin yun dun sa Efeso 1:3-5. Ibig sabihin ganito: purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pagkukup-kup upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. So tayo pala ay kinup-kup, adopted. Kasi sabi mo kanina, iisa nga ang anak ng Diyos, Ama, si Kristo lang. Bugtong lang. Pero paano tayo naging anak din? Inadapt kasi. Inadapt tayo. Dito ang sinasabi, tayo'y kinupkup, pagkukup-kup upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Nung nakupkup ka na, binigyan ka ng karapatan. Hindi ka nasampid. Hindi ka nasampid. Kaya pagka legally adopted ang isang bata, meron na siyang karapatan. Maging tagapag, mana na rin siya sa mga ari-arian.
Oo. Hindi na pwedeng sabing sampid ka lang. No. Oo. Bakit? Ako ay legally adopted. Adopted. We are all legally adopted in the community of faith as a child of God through the merit of the sacrifice of Christ. Ano ibig sabihin nun? Sa pamagitan ng sakripisyo, yun yung dokumento na nagpapatunay na tayo ay adopted. Pero, kailangang tanggapin yun. Kasi halimbawa, ako, inadopt mo ako, pero sasabihin ko, may ebidensya na, pinakita, sabihin ko, hindi Hindi ako anak niyan. Tingnan mo nga ang itsura, layo-layo. At ayaw ko talaga. Ang binigay mo na mga pamana sa akin, tanggihan ko. May effect ba yung pamana sa akin? Wala na. Wala. Bakit nga? Kailangan kasing tanggapin. At magandang bagay ito na ang bawat isa sa atin ay tanggapin natin. Paniwalaan natin si Kristo na hindi lang siya tao, kundi siya ay Diyos. Hindi lang siya tao lang. Oo. Mismong ang mga alagad ay kumilala. Yun yung mga eyewitnesses. Tayo pa kaya na hindi nakakita. Ay, mismong ama nga eh. Tayo. At mismong si Kristo. At mismong ang banal na Espiritu. Nagpapatutuo sila. At yung mga tao na eyewitnesses, nagpapatutuo sila. At itong mga sulat na ito ay sinulat sa banal na kasulatan para magkaroon din tayo ng basis. Laging dalawa yan, Pastor. Sa atin naman, din na natin nakikita, no? Sila, nakikita nila mismo si Kristo. Ngayon, sa atin naman, magkaroon tayo ng basis sa pamagitan ng banal na Espiritu at pag-aral ng salita. Banal na salita. Ngayon, dalawa pa rin ang pwedeng effect nating pamimilian. Tanggapin, lumago sa pananampalataya, tanggihan, at mapapariwara. Dalawa lang yan. Walang neutral ground. Tanggapin, lalago sa pananampalataya, magkaroon ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Tanggihan, mapalayo sa pananampalataya, mapapariwara, at tuluyan ka ng walang karapatan. Malaking pagpapala ang tumanggap dahil magkakaroon ka ng kapayapaan, ligaya ng buhay. Yung mga problema mo ay naidudulog mo. May kanta yan, Pastor, di ba? Ikaw, singer ka eh. Ano ngayon? Yung ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, babaguhin ang iyong buhay. Magkaroon ka ng kapayapaan at kapanatagan. Kapagkat siya ay manunubos mo. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Maganda yung pinabasa mo sa akin. Napakahirap yung nangyari kay Jesus. Yung anak ay itinakwil doon sa lumang tipan. Pagdating sa bagong tipan, siya na nga si Jesus, itinakwil pa doon sa buong, sa kanya, doon sa kapanganakan niya sa lugar. Isang bagay na napakahirap sa Panginoon Diyos kung ating itakwil ang kanyang alok ng pag-ibig, alok ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kaya kaibigan, purihin ang Panginoon Diyos sapagkat sana naman tanggapin mo ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas upang patuloy kang magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ka ng kasiyahan sa buhay. At magkaroon ka ng pag-asa ng kaligtasan, ika'y maligayang maglilingkod sa Kanya. Kasi pag itinakwil mo, napatunayan na rin sa mga record na hindi ka magiging masaya. Hindi lang yan sa buhay na ito, mawala pa yung iyong opportunity na magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Mabuti na lang, Pastor, hindi ko naranasan yung... Binasted ka? Oo, nung ako'y nanliligaw. Buti hindi ka binasted ni ma'am. Kasi kung binasted ka ay iba. Iba sana ng pangasawa. Bago mo pala mabasted, ay nag-alok ka ng pag-ibig. Nag-alok ka. Kasi hindi naman matawag na na-reject ka kung walang inalok. Okay. So, purihin ng Panginoon Diyos. Inalukan tayo ng tunay na pag-ibig, tunay na pag-asa, tunay na kapayapaan kay Panginoong Jesus nating hinihintay na sa Kanya pagdating ay iuwi tayo sa langit na bayan. Malaking pag-asa ito, kaibigan. Hindi ka magsisisi. Walang ibang kahalili sa buhay mo
kundi ang ating Panginoong Hesus lamang ang siyang nagbibigay sa iyo ng kapanatagan at pag-asa ng kaligtasan. Hindi ka magsisisi. Tanggapin mo lang siya. Manampalataya ka lang sa Kanya at gawin mo ang Kanyang iniuutos sa iyo at magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay. Maraming salamat sa mga nanonood, Pastor Salo, sa ating pag-aaral dito sa temang ito. At bago tayo manalangin, ay pagkakaluban tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya, hingin natin si Pastor na manalangin. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ika'y naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin ang daan tungo sa kaligtasan, nang kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin ay pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaligaw, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan mo ay nasa Diyos lamang. Manalangin po tayo. Mahal na Ama, maraming salamat sa iyong kaloob sa pagpapakita ng napakahalagang mga propesiya sa Old Testament na tupad sa New Testament. At higit sa lahat, maraming salamat sa pagbigay sa amin ng opportunity na tanggapin ka. Nawa ang bawat isa sa amin ay matuto kami
sa karanasan ng mga spiritual leaders sa unang panahon. Na dahil hindi nila kayo tinanggap, sila ay napapariwaran. Huwag nawa pong mangyari sa amin na hindi tanggapin kayo, kundi sa pamagitan ng banal na Espiritu, nawa aming tanggapin ang iyong ino-offer na kaligtasan at kami maging magkaroon ng karapatan na inyong mga anak. Sa panahon na kami po ay nagduda, sa panahon na kami ay nanlulupaypay, sa panahon na kami ay nalulungkot, sa mga panahon na may problema kami, nawa amin itong maalala na kami ay inyong anak sa pamagitan ng banal na Espiritu at sa pag-aaral ng banal na kasulatan at sa pamagitan ng aming tagapagligtas na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang ito, Oras na Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos. Siya ay nagmamahal sa iyo, ganun din sa bawat isa sa atin.